Kapas Tarlac si Lieutenant Colonel Owen Avenido, Commander ng Camp Ernesto Ravina Air Base o SERAB, bilang persona non grata matapos ang magkakaisang boto ng konseho. Ito ay kaugnay ng mga reklamo ng mga residente at katutubong aita sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya sa loob ng kampo na umano'y nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at access sa mga pangunahing serbisyo. Iginiit naman ng Philippine Air Force na mananatili si Avenido sa kanyang pwesto at nilinaw na ginagawa lamang nito ang kanyang legal na mandato. Sorry. Okay, patuloy ko persona non grata yung Lieutenant Colonel Base Commander. Siguro maaring may karapatan ang local kasi ganito yan mga kasama. Ang military reservation normally ay kung saan ka nasakop ng municipality, mayroon rin patakaran ang municipality. Hindi po pwedeng mangingibabaw ang military reservation. So ang solusyon diyan sa problema na ng banggaan ng lokal at ng military at ng residente, ang solusyon diyan korte. Korte ang may solusyon diyan. Now, pinanindigan ng local government na persona non grata, pinanindigan rin ng military na ginagampanan ng trabaho. So lahat parehas sila na may ginagampanan ng trabaho. Yung military, ginampanan niya ang kanyang responsibility. Ang lokal na pamalang ginagampanan rin ang responsibility. Now, yung mga residente ay pinoprotektahan ng lokal na pamahalaan. So, para ma-resolve ang problema na yan, para hindi naman nagkakaroon ng tampuhan both side, idaan na lang sa korte. Kasi ganito yung tanong. Ganito ang tanong. Sino ba ang nauna sa lugar? Yung military base? O yung mga nitibo na nandyan? So, alam natin na may batas para sa IPs. Alam rin natin na may batas regarding sa lupa. Bakit hindi dalhin sa korte? Para maitigil na yung mga hidwaan ng lokal at saka ng military base. To give you an example, nung kami sa Port Magsaysay, ang solusyon na lang namin, kasi alam namin na magastos papunta ng korte at andyan na sila sa loob ng kampo ng military reservation. So ang ginawa na lang namin to preserve the camp, nilagyan na lang namin ng mga boundaries. Nilagyan namin, this is military reservation, this is military reservation. So yung mga nasa loob, alam nila sakop sila sa military reservation. So doon lang muna tayo. Hayaan na lang natin ang korte mag-decide. Kaya nga may korte. Kaya alam ko yung colonel na yan, normally sumusunod sa instruction. Pero sa amin, sa Port Magsaysay, ng commander namin si General Espiro, yun ang solusyon namin. I-identify ang boundaries para yung mga residente, alam na nila na sa military reservation sila. So, nakakaroon na sila ng question mark. Now, habang tumatagal, ipinaglalaban, maghaharap sila sa korte. Hindi yung marahas na pamaraan. Kaya mayroon tayong civil military operation. Yung civil military operation, yun yung makipagsalamuha sa community. Tandaan ninyo, yung Kapas Tarlac, kami ang nag-clear yan 7 division na mawala ang mga NPA dyan. Tapos sa gagawin ninyo, magkakaroon ng NPA dyan. Pag nakialam na yung mga taga-UP, lalong magkakaproblema ang kampo. So, kayo mga military, mga kabaro,
Huwag nating idaan sa dahas. Hindi kung may baril tayo, kaya-kaya. Hindi, dapat ganun. Mayroon tayong solusyon dyan. Okay, to give you an example, relocation, pero hindi nyo kaya magbayad. O di hayaan yung korte mag-decide. Di ba? So, ganun lang, mga kababayan ko dyan sa Kapas Tarlac. Maghinahon tayo, darating tayo sa korte, at yun ang tamang solusyon. Persona non grata, karapatan ng konsilor yan, kasi yun ang kailang mandato protektahan ang kanilang constituent. Maraming salamat. Okay, i-vlog ko na naman sa mga pensioner, sa pensioner. IEP-pensioner at isama na rin natin ang Coast Guard, BGMP, Philippine National Police, lahat ng men in infirm personnel. Ako ay nalulungkot sa lahat ng mga pensyonado na hindi pa nakatanggap. Officer man, enlisted personnel, widows. Bakit ako nalulungkot? Despite of the fact na marami na akong mensahe mula pa ng 2021 hanggang ngayon, iisa lang ang sinasabi ko na mayroon pa kayong matatanggap na pera. Kasi ito na ipasok natin sa isip natin, Kung mali ang sinasabi ko since 2021 may kaso na ako o kaya nakakulong na ako ngayon. Kasi nga nagdadaldal ako ng walang katotohanan. Dagdagan nga natin na ang talino natin at tapang. Bakit ko nasabi ito? Kasi nga marami sa widows, marami sa pensioner, pag pumunta ng PGMC, lalo na principal pensioner, ang sasabihin sa kanila, natanggap nyo na noong 2017-18, ikaw naman na pensioner, tatanga-tanga. Sorry for the word, para dinidiretsa ko kayo, para ma-challenge ko kayo. Payag ba kayo gawing tanga ng mga junior ninyo? Yung kausap nyo sa PGMC is our junior. Yung officer dyan sa PGMC is my junior. Pero bakit pumapayag kayo gawing tanga? At hindi ako tanga magsalita kung wala kayong pera. Ito na lang tandaan ninyo, pag you are retired 2013 pababa hanggang 1950, kung buhay ka pa, you are entitled of that. Provided you recall 2017 June to 2018, mayroon kung i-recall mo lang 100 more or less, 100,000 or 200,000 more or less pumasok sa itim. Okay, isang paalala lang, ma-recall mo. Okay, ganito. Siyempre, kung pag malaki ang amount sa ATM mo, sigurado ako ma-recall mo yung bakit? Kasi mabibigla ka eh. Now, kung hindi ka nabigla, ibig sabihin, hindi ka nabigyan ng sinasabi nating differential ng 2000 to 2013. So, sabi ko nga sa inyo ilang beses, how many times, na wag kayong pupunta ng PGMC kung patanga-tanga kayo. Kailangan may tapang at talino. Wag kayong magpaloko sa mga junior nyo. Okay, may isa tumawag kanina at ngayon pa lang na, paano sir, talagang sinabi na tanggap na namin. Anong gagawin mo ngayon? Oo nga sir, wala na. Pero dapat lumabang kayo. Ngayon, pag sinabi niyang natanggap mo na, diretso ka agad sa Finance Center, kumuha kayo ng PE slip ng 2017 in 18. Kukuha kayo doon. Kung gusto nyo pang mapatunayan, pumunta kayo ng Land Bank, statement of account from 2017 June to 2018 to December. Doon nyo makikita kung natanggap nyo hindi. Pero kayo na nga yung may alam eh. Diyos ko naman, huwag kayong patanga-tanga. Ginagawa kayong tanga. Kaya nga sabi ko nga, sindikato na nga ang PGMC. Kasi kung hindi sindikato yan, bakit linlangin kayo? Yun yung tanong doon. Pangalawa, sa mga widows, ang isasagot sa widows, on process. Nasa Jago.
wala nang kuha kasi binubulaut ko ang kuha eh. Ang Jago hindi ko pa nabubulaut kaya ang alibay nila Jago. Pero ang kuha hindi na ayaw nila kasi ang kuha ang nagreklamo na ayaw ko nang mabulaut kami ng Gagong Mitra na yon. Oh. Kaya nga sabi ko sa kuha, kayo ma'am, kayo sir, 4 na kasi nakausap ko na kuha. Dapat yung kuha kinukuha rin kayo sa totoo lang. Kayo ang nagkukonsinti ng korupsyon. Sabi ng isang lalaki, nakuha galing PNP, sir, masakit yung sinasabi mo. Totoo naman sinasabi ko eh. Oh, bakit wala akong kaso? Kasi totoo yung sinasabi ko. Ha, mga kaibigan, okay. Yun lang mga kasama. Ha? Bukas magbibigay ako ng link sa lahat ng magsusummiting tayo sa Lunes. Ha? Bukas or bantayan nyo sa Lunes na lang ng maga yung post ko, abangan nyo, ha? So mga kababayan, huwag kayong patanga-tanga, lumabang kayo sa dapat nyo ipaglaban nyo. So yun lang, ayoko na may mabasa ko na, sir pumunta ako ng PGMC, walang sinabi, huwag na kayo mumurahin ko na kayo doon sa mga kwan. Sorry ha, I will challenge you. Kasi Diyos ko, ang dami kong binasa sir, di kami kasama. Kalinaw na sinabi ko, kasama kayo, basta hindi nyo natanggap. Okay, maraming salamat. Sorry sorry sa nahiblad na ako katutulong sa inyo tapos sasabihin nyo lang na, sir, hindi kami kasama. Ay, Diyos ko, apo. Nagisundalo pa naman tayo. Akala ko mga sundalo, isog. Talawan pala. Diyos ko, sorry Salamat.